Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang aking makakasama po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payod Jr. Bibigay ko na po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po sa inyong lahat. Amin po mga sugid na taga-subaybay at tagapakinig at mga subscriber po namin sa programa pong ito, Ating Pag-aralan. Ang inyong pong lingkod ay muling bumabati sa inyo at excited po muli na makasama po kayo na pag-aralan po ang salita ng Panginoong Diyos. Ito po ay part 2 ng ating pong pag-aral ng mga minamahal na mga kaibigan. So tune in lang po kayo dyan, stay back lang po kayo and relax. And I'm encouraging everyone, if possible, if habang inyo pong pinapanood po ito ay kayo po ay meron pong Bible na nasa inyo pong tabi habang amin pong didiscuss ang napakagandang topic po na ito. Muli, pagbati po mula sa inyong lahat, mula po sa amin at para po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po at muli nyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Salamat po sa pagsama at paggabay sa amin sa araw-araw. Basbasan niyo po ang aming mga labi nang ang lahat po ng aming salitang sasabihin ay magmula sa inyo. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami po kaming maabot na mga tao na gusto kayong makilala at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa inyo. Maging pagpapala po ang mga mensahe na aming maibibigay sa kanila at kanilang mga pamilya at mai-apply po nila ang lahat ng kanilang matututunan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pagpalain din po ninyo ang mga nakikinig, inilalapit po namin sa inyo ang mga suliranin at challenges na kanilang pinagdadaanan. Kaya po ang nakakabatid ng mga ito, tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga pagpapala at kaloob nyo sa amin. Tulungan nyo po kami na maging mabuting stewards ng mga blessings na ibinibigay nyo sa amin. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa inyo. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay ibibigay ko po muna ang buod sa mga natalakay natin sa Lesson 9, Part 1. Natalakay po natin na ang bautismo ay kailangan sa ating kaligtasan. Natalakay din po natin kung paano nabinyagan si Jesus. Ito po ay through immersion sa Jordan River at ang nagbautismo po kay Jesus ay si John the Baptist. Ang baptism through immersion po ay sinunod maging ng mga disipulo ni Jesus. Natalakay din po kung paano dapat maghanda para sa bautismo. Pwede nyo pong balikan ang naging video namin nung nakaraan kung gusto nyo pong malaman ang buong detalye ng mga nakaraang pag-aaral. Para sa ikasyam na tanong, ngunit ang isang tao ay hindi dapat mabinyagan hanggat hindi niya natitiyak na siya ay hindi madudulas at muling magkakasala. Totoo ba ito, Pastor? Okay po. Marami po rin sabi po kasi na iba na once na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, hindi ka na pwedeng magkasala. Ngayon, ano po bang binabanggit po ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid? Atin pong basahin dito po sa 1 Juan 2 at ang talata po ay 1. Sabi po dito, 1 John 2 verse 1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Okay? Ang una pong encouragement ni Apostle John, mga minamahal na kapatid, ay wag po dapat tayong magkasala. Now, the question is it possible? Ngunit kung, may karugtong, okay mga kapatid? Ngunit kung magkasala ang sinuman, ibig sabihin po, hindi po tayo, kahit po tayo na binyagan na, hindi po tayo exempted sa kasalanan. Nandiyan pa rin po anong tinatawag dyan? Nandyan pa rin po yung call to sin, pero may iba po eh. Ito po, babasahin ko po sa inyo kompleto. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo,
ang matuwid. So, ibig sabihin mga kapatid, noong tayo hindi pa po tumatanggap sa Panginoong Jesus, pag tayo po'y nagkasala, para bagang normal lang. It's a normal life. Ika nga. Parang, ano lang, normal routine mo na yon, parang wala kang tagapagtanggol. Kasi in the first place, hindi mo naman alam na sobrang sama ng iyong ginawang kasalanan. But this time, alam mo na ang effect ng kasalanan at alam mo na rin kung sino ang iyong tagapagtanggol. Walang iba, kundi ang namatay sa kalbaryo ng cross, si Jesus Christ. So, ito po yung logic mga kapatid. Okay? Pag tayo po tumanggap sa Panginoong Jesus through baptism at tayo pinabinyagan, ay hindi po tayo exempted sa kasalanan. Tayo po yung mga makasalanan pa rin or magkakasala pa rin. However, katulad po ng isang bata, sanggol, na nag-aaral or so let us not say sanggol kasi sanggol talagang parang ano pa lang months old pa lang yan eh. Yung parang 1-year-old, okay? Parang isang batang 1-year-old mga kapatid na nag-aaral pa lang po siyang lumakad. Ang isang Kristiyano na tumanggap po sa Panginoong Jesus, parang baby din lang po siya. Siya po nag-aaral din pong lumakad, pero tanong, ang bata ba habang nag-aaral ng lakad ay hindi po siya nadadapa? Nadadapa pa rin po. Naalala ko po nung kahit ako po 5 years old na, ay nung una po talagang ilang beses ko pa rin po ako madapa. Yung aking tuhod ko niyo po makikita ay suki na ng mga peklat. Ibig sabihin, patandaan na ako po nadadapa. Okay? Pero tanong, hindi na ba dapat tayo bumangon? Babangon pa rin po. Katulad po ng isang bata, ang isang Kristiyano tumanggap sa Panginoon, siya po yung newborn in Christ. Okay? Bagong kapanganak or panganak kay Kristo. At na-experience niya pa rin po yun pong mga ups and downs. However, iba na po siya ngayon. Dati, pag nagkasala siya, talagang kung magmura or kung gumawa ng kasalanan ay kalutong-lutong magmura or talagang ganun. Pero this time mga kapatid, iba na po. Siya po nagigilty na, meron na pong conviction ng Holy Spirit na nagtuturo sa kanya na humingi ng tawad at syempre, meron na pong assurance at joy ng kaligtasan na kanya-kanya pong dala ngayon. So sabi po dito, we begin the Christian life as babies rather than adults. Okay? Sabi rin po yan ni Pablo, mga Apostle Pablo, mga minamahal. And God judges us on our attitude and the trend of our lives rather than a few slips and fall that we may experience as immature Christians. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Panginoon po ay hinuhusgahan po tayo or huhusgahan tayo ng Panginoon on the Judgment Day, hindi po sa ating mga ilang beses tayo nadapa. No. Hindi po nagbibilang ang Panginoon sa mga kasalanan po ating nagawa, kundi yung hahatulan niya sa atin mga kapatid kung ilang beses tayong bumangon or else otherwise hindi na tayo bumangon. Pag hindi na po tayo bumangon sa pagkakasala, in other words, ay in-embrace na ulit natin yung kasalanan na void yun pong baptism or yung ginawa ng Panginoong pagbabagong buhay sa atin. So mga kapatid, again, sa question po na ito, tayo pa rin po ay nadadapa. Pero tayo po this time, meron po tayong advocate. Pag sinasabi pong advocate, katulong, katuwang, kaalalay. Okay? Walang iba kundi si Jesus Christ sa bagong lakbayin sa Kristo. Salamat po, Pastor. Sa ikasampung tanong, bakit ang bautismo ay isang apurahang bagay para sa isang nagbabalik loob na makasalanan? Pastor? Yan. Kasi marami po kasi nagtatanong mga batid or nagsasabi sa akin, Pastor, wag muna ngayon. Tanggap namin, Pastor, yung message, napakaganda, pero Pastor, pwede bang wag muna ngayon? So may tanong po mga kapatid, in fact, meron pong text sa Bible, kailangan ba talagang urgent? Pag ikaw ay nakaunawa na sa pagmamahal ng Panginoon at sa kanyang kaligtasan, urgent ba agad na ikaw ay mababaptize? Kasabi po dito sa Gawa, chapter 22, chapter 22, verse 16. Ito po ang binabanggit mga kapatid. At ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka, magbabautismo ka, tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ang konteksto po mga kapatid, ito po'y sinalaysay ni Apostle Pablo
doon po sa Damasco, okay? Na yung kanya pong conversion story, ang encouragement sa kanya ng banal na espiritu, okay? At sa mga tao po na kanya nakasalamuha, dito po mga kapatid, ano pang hinihintay mo? Ikaw po ay tumayo na, ibig sabihin, huwag ka na maghintay pa. Sabi nga po sa isang kanta, baka ang bukas ay hindi na dumating. Okay? Sabi nga po dun ang ganda po ng kanta na yun, ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay hindi na dumating. Bakit? Kasi po mga kapatid, ako po mismo ang inyong lingkod. Marami na po ako nakilalang mga tao na nagsasabi sa akin, Pastor, napakaganda ng pag-ibig ng Panginoon. Talagang naunawaan namin yung kanyang pagmamahal. Gusto namin, Pastor, na tumanggap na sa kanya through baptism. Pero Pastor, pwede ba next week na lang or next month na lang kasi magpapaalam pa ako sa aking asawa, sa aking mga magulang, parang ganun mga kapatid. But lo and behold, okay, ito po hindi po kwentong bayan lang, ito po yung naranasan po ng yung lingkod. Lo and behold, convicted na po siya na tumanggap sa Panginoong Diyos, pero the other day namatay, mga kapatid. Okay? Namatay. Nakakalungkot. Hindi ako Diyos para hatulan siya kung siya ba'y maliligtas o hindi kasi namatay siya before kanyang baptism. But I believe in his heart, he accepted Christ, mga kapatid. Pero syempre, ikaw na nanonood po ngayon, ikaw na may opportunity na mag-undergo through baptism, ano pang hinihintay mo, kapatid? Ngayon na po ang panahon na tumanggap sa Panginoong Diyos. Why? Because baptism is a public testimony that repentant sinner has been forgiven and cleansed by Jesus. Ang isa daw pong bautismo ay paghahayag, publikong paghahayag, mga minamahal, ng isang makasalanang katulad mo at katulad ko na si Jesus lamang ang makakapaglinis po sa atin pong mga kasalanan. So, ibig sabihin po mga kapatid, ikaw, ako na may chance na magsisi, ay tayo rin na po ay pumunta na po sa ceremony ng baptism. Wala na pong hesitation, wala na pong hindrance, wala na pong alibi or iba pang reason para po mag-undergo sa baptism. Okay, sabi nga po dito, men and women today struggle under heavy loads of sin and guilt. And this contamination and burden is so devastating to the human personality that people will undergo will go to almost any length to achieve a sense of forgiveness and cleansing. Mga kapatid, huwag na po tayo maghintay. Okay? Kasi yung guilt and heavy loads nga po, dala-dala na natin. So we need someone na makakatulong po na buhatin po yung mga heavy loads natin, or otherwise i-unload natin yung ating mga sin and guilt, mga minamahal na mga kaibigan, because Jesus Christ is open wide ang kanya pong arms para po tayo ay kanyang tanggapin, mga minamahal na mga kaibigan. So, pakinggan niyo po ito mabuti mga kapatid. Baptism is of utmost importance because it is our public acceptance of Jesus. Okay? Now, sa the moment we accept Christ and we undergo baptism, mga kapatid, at our conversion, ito pong ginagawa ng Panginoon, mga kapatid, the moment of our conversion, ibig sabihin, yung araw or yung moment na tayo po ay na-convert na po ng Panginoong Diyos. Number one, na kanya pong ginagawa sa atin pong buhay. Number one, He forgives and forgets our past. Wow, purihin ng Panginoong Diyos. Talaga pong ang Panginoong Diyos nagpapatawad. In our conversion moment, hindi lang po nagpapatawad, kundi kinakalimutan totally. May mga tao po kasi na pag magpatawad, hindi naman kinakalimutan yung mga nagawa ng kanilang or ng mga tao nakasakit sa kanila. Pero ang Panginoon po ay iba. When He forgives, He also forgets totally, na para bagang ikaw ay wala na pong nagawang makasalanan. Number two, miraculously begins to transform us into spiritual beings. The moment ng atin pong conversion or ng atin pong pagtanggap sa Panginoon, miraculously daw po mga kapatid, tayo po'y binabago ng Panginoon. He transforms us
yung ating pong spiritual beings, yung ating pong spiritual relationship, nababago po. And lastly mga kapatid, the moment we accept Christ, the moment you accept Christ through baptism, mga minamahal na mga kapatid, at nag-undergo tayo ng baptism, He adopts us as His own sons and daughters. Kumbaga mga kapatid, simple lang po sinasabi ng Panginoon, when you accept me and when you undergo baptism, welcome to the family. Ibig sabihin po, ikaw, ako, na dating anak ng kaaway, quote and quote. Sabi po kasi sa Bible, the moment we commit sin, tayo po'y anak ng mga kaaway. The moment we lie, in fact, tayo po'y anak ng amang makasalanan or ama ng kasinungalingan, si Satanas, of course. But when we accept Christ, we accept His forgiving and His salvation, mga kapatid, then and only then, tayo po'y aampunin, okay, sa family ng Panginoong Diyos. And absolutely, mga minamahal na mga kapatid, ikaw at ako ay magiging membro ng pamilya ng Diyos. Salamat po, Pastor. Sa ika-11 tanong, gaano katagal bago maghanda para sa bautismo? Pastor? Alam niyo po mga kapatid, nung part 1 natin pong pag-aaral, ay niyo pong maalala, there's only one form of baptism, and that is immersion. Okay? Sinamarize po ito ni Ma'am Lorraine. Mga kapatid, alam niyo po kami po sa district, meron po kaming gusto naming i-achieve or i-accomplish or shall I say, amin pong gagawin na na bagong, hindi lang po siya gimmick, kundi ano po, new style or ceremony, mga kapatid, na during baptism ito yung gagawin namin, na sa swimming pool or sa ilog, merong mga petals na mga ganyan-ganyan, yung mga, tapos dati po, nung nagbibinyagan po kami dito sa district, namimigay po ako ng free towel. What's my point here, mga kapatid? Hindi po dapat mahaba ang preparation for baptism. Bakit po? Sabi po dito, that depends on the person. Some grasp things more quickly than others, but in most cases, preparation can be made in a shorter order. Okay? May iba po kasi na hindi nakakaunawa kung ano pong form or ano pong pinaka-essence ng baptism. But you know what? Meron pong mga ilan mga instances sa Bible na yung preparation po ay hindi na po issue. Kasi on that very day, the moment they understood the gospel, that very own day, sila po tumanggap din sa Panginoon through baptism. Example, yun pong Utopian treasurer na nakaano po ni Philip, mga kapatid, sa Gawa chapter 8. Okay? That very day, mga kapatid, nung narinig niya ang truth at na-convert siya sa truth na yun, mga kapatid, about Jesus Christ and His salvation. That very own day, mga kapatid, siya rin po ay na binyagan. Ano pa? Pangalawa, mga kapatid, na example, yun pong yung jailer na si Pablo at si Silas, I think, sila po yung nakulong, kinulong po sila kasi medyo mahabang kwento po yun. Pero ang summarize po noon, yung nagkulong sa kanila, yung jailer po doon, kasi lumindol po, mga kapatid, at na-broken yung mga chains po nila. Lo and behold, yun pong jailer o yung warden po ng kulungan na yun, at hindi lang po siya, kahit ang kanyang pamilya, that very night, sila po'y nabinyagan. Kasi nagtanong po yung jailer anong gagawin namin para kami maligtas? Kasi hindi po tumakas si Paul at si Silas sabi ni Paul, mga kapatid, just accept Christ and be baptized. Sila pinabaptize sa mga kapatid. Also, of course, the conversion of Saul na naging Paul, okay? 3 days after na siya po ay i-rebuke ng Panginoon at siya may mabulag on the road to Damascus, mga kapatid, after that 3 days, mga kapatid, talagang si Saul ay pinuntahan po ni Ananias at siya po ay, mga kapatid, siya po ay nabautismuhan. Mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan. Okay? Ano pa? Yun pong conversion story ni Cornelius. Okay? Si Cornelius po ay pinadala ng Panginoon doon kay Pedro, at si Pedro naman ay nananaginip din na may mga na may kumot daw po na bumababa mula sa langit, pero andun po ang mga hayop na mga marurumi. Tapos sabi ng tinig, kumain ka't pumatay. Pero sabi ni Pedro, ayoko nga po kasi hindi ko pa nagawa yan. Pero yun po pala ay message na sinasabi ng Panginoon kay Pedro, yung racial barrier between Jews and Gentile, si Cornelius bilang isang Hentil, ay wala na.
Kaya po mga kapatid, that very day, si Cornelius po ay nabinyagan. So mga kapatid, hindi po issue ang preparation ng baptism. The issue is, did you really understood the gospel, ready enough to accept and to embrace the gospel or the message of salvation, mga kapatid? Okay po, hindi na po issue kung saan ka bibinyagan, sa swimming pool ba, sa ilog. Ang pinaka-point po mga kapatid, dapat ay handa ka sa puso mo, ikaw ay converted, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ika-12 tanong, ano ang pakiramdam ng Diyos tungkol sa bautismo ng isang taong nagbabalik loob? Pastor? Yan, napakagandang tanong mga kapatid. Ano ba ang feeling ng Panginoon, mga kapatid? Yeah, because He is also a God of emotion. Well, what's the use of our emotion na ito siya rin po nag-design? I mean, ano po ang kanya pong mararamdaman the moment we accept Him? Alam niyo po, when Jesus Christ was here on earth, He was also baptized for the sake of our example, mga kapatid. And that very scenario na naranasan po ni Jesus Christ at na kanyang mga disciples, of course, ay mararanasan mo din the moment na tayo, ikaw at ako, ay tumanggap sa Panginoong Diyos. Dito po sa Matthew chapter 3 verse 17, okay? Asahin po dito mga kapatid, sabi ng Panginoon po ng Diyos Ama na nasa langit, sa isang napakagandang tinig, sabi po, "This is my son, ito ang aking anak, at sa kanya ako ay nalulugod." Okay? Pero alam niyo po ba, before this verse, sabi po doon, and there was rejoicing in heaven. Mga kapatid, napakaganda pong pagmasdan. Ano po, na meron pong kaligayahan sa langit. When one soul like you and like me will accept Jesus Christ as our personal Savior, then meron pong tinig, although hindi mo po marinig yung literally, pero ang langit po ay nagdidiwang sa pagtanggap mo, sapagkat that very day, ikaw po ay wini-welcome na po doon sa langit at ang iyong pangalan ay sinusulat na po sa libro ng buhay, mga kapatid, mga kaibigan. At sabi nga po dito, those who love the Lord will always strive to please Him sa 1 John chapter 3 verse 22. Mga kapatid, yun daw pong nagmamahal sa Panginoong Diyos, of course, ay mas pipiliin nila na malugod ang atin pong Panginoon sa kanila pong mga buhay. So mga kapatid, ang Panginoon po natin, na labis po nating minamahal, labis po nagmamahal sa atin. When we accept Him, when we give glory to Him, ito po nagbibigay ng sweet incense or napakabagong insenso, mga kapatid, sa kanya pong harapan at labis po nalulugod at natutuwa ang Panginoong Diyos. In fact, there was a story in the Bible, insert ko lang po mga kapatid, alam niyo po meron pong 100 na tupa, yung isa nawala, mga kapatid, iniwan niya muna yung 99, pero nung nakita niya yung isa nawawala, labis po yung kanya pong pagdiriwang. Meron pong babae nawala ng 10 coins, nawalan po ng isang coin, the lost coin. Nung nakita niya po yung coin na yung mga kapatid, nagdiriwang siya. Alam niyo, hindi lang siya nagdiriwang mag-isa. Tinawag niya pa yung kanyang kapitbahay. Yung ama na nawalan ng anak, kasi yung prodigal son ay umalis at lumayo sa kanila pong tahanan. Pero noong nakarealize at bumalik, ang tindi po ng pagdiriwang at ng selebrasyon na ginawa ng ama. Also with you, also with me, when I come back to God, when I return to Him, repenting my sins and accept Him as my personal Savior, matindi po ang gagawing pagdiriwang sa langit, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para po sa ika-13 tanong, maaari bang maranasan ng isang tao ang tunay na bautismo nang hindi magiging miyembro ng simbahan ng Diyos? Pastor? Mga kapatid, ang sagot po ay no. Okay? Agad-agad po akin pong sasagutin sa inyo, mga kapatid. No po ang sagot. Hindi ka po pwede mabinyagan tapos wala kang kinabibilangang iglesia. Bakit? Babasahin ko po sa inyo, mga kapatid. Okay po, for references. Colossians chapter 3 verse 15 po. Ganito po ang binabanggit, mga kapatid. Paghariin ninyo sa inyong mga puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan
magpasalamat kayong lagi. Meron daw pong isang katawan, mga kapatid. Take note that. Tayo po'y tinawagan para sa isang katawan. Okay? Meron na pong follow-up, mga kapatid, si Apostle Pablo dito po sa Colossians chapter 1. Okay po, Colossians chapter 1 verse 18. Ganito po ang kanya binabanggit. Akin lang pong babasahin sa inyo, mga kapatid. Ito po ang sinasabi ni Apostle Pablo. Okay? Siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Mga kapatid, siya po yung ulo natin sa iglesia. Gaya po ng aking sinabi kanina, siya po yung ulo. Siyempre, when you accept Him, you are now belong to the family of God. Ibig sabihin po, ikaw po yung kabilang na po sa katawan ni Kristo. Siya po ang ulo at ang kanyang katawan ay walang iba kundi ang iglesia. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, you are belong to the body of Christ. At yung body po ni Christ ay meron pong iba't ibang bahagi, katulad po ng katawan ng tao na meron pong iba't ibang parte. Marahil ikaw ay kamay, marahil ikaw ay ilong, or ano pa, bibig. The point there is, ikaw ay kabilang na po sa body of Christ. At yung body of Christ ay tinatawag po sa Biblia na iglesia. Lastly, mga kapatid, sa Acts chapter 2 verse 47. Okay? Ito po yung importanteng teksto, mga kapatid. Bakit nga ba ang iglesia ay importante after na ikaw po ay mabinyagan? Acts 2 verse 47, ito po ang binabanggit. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Sa iglesia daw po, mga kapatid, idinaragdag lahat ng mga inililigtas. In other words, sa ibang version, mga kapatid, ng gawa mga minamahal na mga kaibigan, doon daw po dinaragdag sa iglesia yun po mga naligtas. Take note, sa church daw po dinadala ng Panginoon lahat ng mga naililigtas. Ibig sabihin yung mga nabibinyagan. Hindi po, mga kapatid, after ng kanilang binyagan, sila dinadala sa sabungan, sa beer house, sa concert, or sa mall. Hindi, mga kapatid. Once a person accept Jesus Christ as his or her personal Savior, then Christ will bring him or her to his body, and that is the church, mga kapatid. Sapagkat ang mga makamundong lugar ay hindi po sa kanya ng Panginoon. Ito po ay sa kaaway. So, ang church, bagaman hindi po perpekto, meron po akong sermon po niyan, ay doon pa rin po dinadala ng Panginoong Diyos ang mga naliligtas. Okay po? So, remember this, mga minamahal na mga kapatid, ang Panginoon po ay dinadala ang mga naliligtas doon po sa iglesia. So, hindi ka po pwede magsabi na, pwede bang hindi na lang ako magsimba? Basta ang akin, meron ako relasyon sa Panginoon kasi nabinyagan naman ako. Ayoko nang pumunta ng church kasi andun yung kaaway ko. Mga kapatid, you and I need to go to church because that is God's command to us. Ang church po ay ibig sabihin ay iglesia, people po ang tawag po ng tao, yung iglesia, mga kapatid. So hindi po yun pwedeng tawagin na iglesia kung ikaw lang. Dapat marami po kayo. Okay po? So importante po ang iglesia na kailangan mong kabilangan, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para sa ika-14 na punto, alamin natin ang 4 na bagay na hindi ginagawa ng bautismo. Ano po ang mga ito, Pastor? Mga kapatid, meron pong 4 na mga bagay na hindi po ginagawa during sa baptism or on the perception of baptism. Number 1, sabi po dito, baptism itself does not change the heart. It is a symbol of a change that has taken place. Mga kapatid, yun pong paglubog sa tubig, hindi po literally na ang puso mo'y nabago na or nagkaroon ka na ng bagong puso. No. Symbolical po ang message na binibigay ng baptism. Bakit? Kasi pwede kang mabinyagan, pwede kang mabasa ng tubig, pero sa puso mo ay napilitan ka or sa puso mo nagpabinyag ka lang kasi meron kang self-interest in which ang inyo pong lingkod habang nagsasalita ay marami na rin po akong nasasaksihan na ganyan. Marami na po kaming inilublob sa baptism, mga kapatid, na later on, I'm not God to judge them, pero since
yun po ang kanilang pinakita at nanggaling mismo sa kanilang bibig, mga kapatid. Wala po talagang pagbabagong buhay. Kung ako po'y kabataan pa, marami pong mga katulad mga kasiidaran namin before, nung ako po'y high school, nagpabinyag kasi meron po kaming ka-member sa amin pong choir na gwapo din. Okay? At nagpabinyag po yung mga babaeng iyon kasi nga po meron daw pong gwapo sa amin. Nakakalungkot, mga kapatid. Merong self-interest. Nung ako po na-assign na po dito sa Amadeo, ayoko na lang pong banggitin. Baka kilala na ni Ma'am Lorraine. Dito po sa isa sa barangay po dito, meron po nagpabinyag. Kasi akala po sa amin, ako daw po ay negosyante na pwede niyang maka-tie up sa kanyang negosyo. Pero ako po ay pastor, mga kapatid. Siya po ay na-discourage nung malaman niya na wala akong interest sa kanyang negosyo, at ako po talaga po ay mission lang ang ginagawa at hindi ko po sasakyan ng kanyang. Well, anyway, mga kapatid, nakakalungkot kasi may mga tao palang ganun ang ginagawa. Now, again, ito po yung una ha, mga kapatid, na hindi kailangan gawin sa baptism. Okay? Ang baptism po ay hindi lang po ito, ito po yung seremonya lang, pero symbolical, meron po itong ginagawa sa ating mga kapatid. He might even be immersed after the example of Jesus, but he would simply come up wet sinner instead of dry one. May mga tao po na pag hindi po fully converted sa Panginoong Diyos, yes, pwede siyang i-undergo sa baptism, pero wala pong total na pagbabago sa kanyang buhay. Okay po, siya pa rin ay isang makasalanan na ang kanya pa rin master ay hindi si Jesus Christ, kundi yung isa pang master, yung kaaway, mapatid. Baptism cannot make a new person. Hindi po pag ahon niyo po sa tubig, hindi ka agad, uy, bago ka na. Hindi. Okay? Prone ka pa rin sa kasalanan. Again, yung atin pong tanong po kanina. Pero, mga kapatid, symbolically, ang message po ng baptism ay binabago ang tao kasi siya po ay na-convert na po at tumanggap na po kay Jesus Christ. Mga minamahal na kapatid. Second one, okay, baptism does not necessarily make a person feel better. Hindi ka po agad na maka-feel ng better na, uy, salamat na binyagan na ako at okay na ako. Mabuti na ako, ang galing-galing ko na. No, 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 mga kapatid. It does not necessarily change our feelings. Okay? Kasi po, baptism is deeper than that. Again, baptism is a symbolical in meaning, mga kapatid. Tandaan po natin yan, symbolical in meaning po ang baptism. Kasi pwede kang binyagan, ilublob sa tubig, pero pag ahon mo, ikaw ay the same person pa rin. Kung sa puso mo ay wala pa rin po talagang nangyaring pagbabago. Kaya po, importante po muna ang renewal or ang pagbabago sa puso, sa sarili, mga minamahal na mga kapatid, kasi ang baptism po, yung paglulublob na po sa iyo mismo, ito na po ay again, public declaration or testimony na ikaw ay isa na sa Diyos at hindi ka na magkakasala, or kung magkasala ma'am, si Kristo na ang advocate mo. Third one, mga kapatid, baptism does not remove temptation. Hindi po ibig sabihin pag ikaw ay nabinyagan na, lalayo na sa iyo ang temptation. Mas lalong lalapit sa iyo ang temptation, mga kapatid. Okay? The devil is not true with a person when he is baptized. Mga kapatid, talaga mas lalong lalapit sa iyo ang kaaway. Hindi po ibig sabihin nabinyagan ka na, ano ka na, sin-proof ka na. Ikaw ay magkakasala pa rin. But again, magigilty ka na this time. Ikaw ay magkasala kasi alam mo sa sarili mo, may Kristo ka nang tinanggap, mga kapatid. Now, the fourth one is, baptism is not some magical rite that guarantees salvation. Okay? Hindi po ito, mga kapatid, na magical na seremonya or pagtanggap na, okay, may salvation na ako. Yes, meron ka ng salvation. Pero deep inside kasi yun, mga kapatid. What's my point here? Yun pong baptism, yung mismong ritual, ay public declaration nga lang po yun. Pero dapat sa sarili mo, deep inside of you, mga kapatid, meron pong pagbabago, paglilinis sa iyong buhay, sa iyong puso na makasalanan. Ibang tao ka na dapat, mga kapatid. Okay? So, hindi po ito na once na binyagan ka na, pastor, binyagan na ako, pastor, ha? Gagawa ako ng masama ulit, pastor. Doesn't matter kasi binyagan naman ako at ligtas na ako.
Mga kapatid, hindi po tinuturo ng Biblia yung once saved, always saved. Mga minamahal na mga kaibigan, kailangan pa rin tayo mag-struggle. Sabi nga po ni Pablo, work out your faith, salvation with fear and trembling. Hindi po ibig sabihin na ang salvation ay by works. No, hindi po yun. Ibig sabihin po nun, matakot ka pa rin, gumalang ka pa rin, rumispeto ka pa rin sa nagbigay sa'yo ng gift of salvation. So, ayun po, mga minamahal na mga kapatid. So, sabi nga po dito, baptism is a symbol of true conversion, and unless conversion precede baptism, the ceremony is meaningless. Tandaan niyo po yan. So, magiging meaningless po ang rites or yung mismong ceremonial or yung ritual pag hindi po nabago ang atin po mismong puso. Salamat po, Pastor. At ibabalik ko po muli ang panahon sa inyo para sa huling tanong, closing remarks at panalangin. At para po sa ating pong huling katanungan mga kapatid, ito po ang sinasabi. Jesus asked you to be baptized as a symbol that your sins have been washed away. Would you like to plan for the sacred ordinance soon? Mga kapatid, napakaganda po ng tanong. Ang Panginoong Hesus daw po mismo ang tumatawag sa iyo na ikaw po ay magbabautismo bilang simbolo po ng paghuhugas ng iyong kasalanan. Mga kapatid, maaari mo bang planuhin as soon as possible na tanggapin po ang Panginoon at mag-publicly declare na magkaroon ng relasyon sa Kanya through baptism. Mga kapatid, ang Panginoon po ay tinatawagan ka po ngayon. Marahil ikaw po ay pagod na sa journey mo sa buhay na ito. Marahil ikaw po ay pagod na sa napakabigat na pasanin po ng kasalanan. Mga kapatid, please, unload these things. And sabi nga po sa Matthew 11 verse 28, take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Napakaganda po mga kapatid, napakagaan ng yoke ng Panginoong Diyos. Nakakatuwa na meron po palang Diyos na makapangyarihan and yet He is so loving na handa pong tumanggap sa atin mga kapatid. I believe maybe some of you are listening tonight or this very moment mga kapatid na kayo po ay sobrang bigat na po ng mga pasanin niyo po sa buhay. And it seems like nobody understands you or nobody accepts you as you are. Friends, let me tell you this. There is someone whose name is Jesus Christ na handa pong tumanggap sa iyo. Ano ka man. Siya ay Diyos na hindi kanya judge, hindi kanya hahusgahan agad. No, mga kapatid, He will never do that. What He will do is to love you eternally. Mahal ka po ng Panginoon, mga kapatid. Can I pray for you? Let's pray. Dakila naming Diyos, maraming salamat po, Amang Banal, sa isang napakagandang imbitasyon na inyo pong iginagawad at inyo pong ipinaparating, Lord, sa bawat isa po sa amin. Lord, thank you for calling us and accepting us and understanding us. Sa amin pong kalagayan ngayon ay kami po yung mga makasalanan, and yet, because of your great and amazing love, you are a God na hindi po nagko-condemn sa amin. Instead, nagmamahal pa nga sa amin. There is a God, someone like you, Lord, na handa kaming unawain at hindi po binibilang yung aming mga kasalanan. Instead, He is there to help us in our journey, in our struggles in life. Lord, thank you for this invitation. And that is why, Father in heaven, I would like to pray for someone na nakikinig po ng good news na ito through this program. Father in heaven, please touch their hearts. Lord, call them as you have called us, Lord, and enjoy us the salvation. Lord, naranasan po namin kung gaano po kasaya ang makapiling po kayo at mapaglingkuran po kayo. Lord, we experience the salvation that you have given us. And Lord, we would like this someone who is listening now na maranasan niya rin. Maranasan din niya na mga mahal niya sa buhay o ninuman ang kaligayahan ng kaligtasan. Thank you, Lord, for calling us. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor, sa mga dagdag na kaalaman na inyo na namang naibahagi sa amin.
Salamat din pong muli sa pagsama sa aming programa. Salamat din po sa mga nakapag-subscribe na at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe niyo po ang aming YouTube channel at higit sa lahat ay paki-share niyo po ang aming mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa dahil ang mithi po namin ay makarating ang mga videos na ito sa mga taong naghahanap ng mga sagot sa katanungan tungkol sa Diyos at sa buhay. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo po din mag-share ng mga experience ninyo, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganon din po kung kayo po ay may prayer request, paki-comment nyo po para maisama po namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye!